Reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to them, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, we would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sends me." Friends, the good news of our salvation. Morning. Sa farm ko ako lumaki yung honor. Mura na ang ka sa session hall sa itong mga SD members. I once attended a session when we were invited as parish priests in the part of Mindanao, sa Surigao. We-invite me kaya na ay mga activities that the religious sector has to join and to implement together yung mga build-up, etc., etc. So to be here reminds me of that situation, and I am so glad because we can see the manifestation of unity between the church and the states, at least in this moment of First Friday, because wherever I go, I usually have First Friday masses in DepEd, Department of Agriculture, DNAB, WD, tanan-tanan, because I came from Iloilo. But anyhow, my dear brothers and sisters, just to strike a point, that today we are celebrating the memorial of Saint Francis of Assisi. Saint Francis of Assisi is one of the figures of the church as a saint, and I was so blessed to visit his place in Assisi just recently. And pag-abot ako dito, nanimbalot ako mga balhibo kay kanindot kay kung makaatulog ka sa lugar sa Santos, in Assisi, and it is somewhere in Italy. And yung ingon din nga si Saint Francis Assisi was born sometime in 1182. So you can still remember, we are now 2024, and 1182 is almost 1,000 years. Yet we celebrate him, we commemorate him because of his life. So things that we should remember in the life of Saint Francis is ang iyang humility of poverty. We have to remember that Saint Francis belonged to a very rich, wealthy family. Yet he abandoned his inheritance. Ang iyang sulundon, iyang gitalikdan, gibilin siyang pamilya kay gusto niyang dakson ang iyang takabos sa Ginoo. Imagine that, di ba? Kita gusto magdato, pero si Saint Francis, gibiyaan ang pagkadato. So, these are the values, or this one of the values that we could learn from Saint Francis. Ano mo siyang santo, adunahan, dato, hitsuraan, gibiyaan, kay gusto siyang magkapakubre. Gibiya, literally, ihukas ng tanan, kung naglakaw siya, siguro na kasi ito'y underwear niya ibigay. Pero as I mentioned, ihukas niya to tell the world that I do not belong to this world. At to siya na nabuhay. So na, ang pagkailan ni St. Francis, mga na mga order of Franciscan minors, ilados na sa ilang pagkakubre. Tungod ng pagkakubre, usas na pinakadakot karon. Ano man? Tungod ng pagkakubre, yan yung mutabang nila. Hatag ito dato, yun sila. You see? So ang pagkakubre, daan ay gamit sa katiliban. In fact, ayaw mo kasako yung ha. Ang kubre at ang gamiton, no? Para mga project, believe or not. Para na housing, para sa mga kubre. Para na kasada, para sa mga kubre, di ba? Ang kubre may nagpadato na ito. Don't get mad at me, because that's true. Di ba? So mga isuon, kining mga kubre, mga niligo sa Ginoo, nga ni-ani ang Ginoo, nagpakakubre. Kaya na-ready ha, ang something sa kubre. Di ba? Natin istoryahon sa atong sa council na ito nga, may pera sa basura. Believe it or not, you have to spend millions for the garbage segregation. Cebu alone has to spend 200 million a year. May pera sa basura. May iyon ka, basura ka, layas ka, pahawa ka, sige, layas ko.
pero may pera sa basura. So mga igsoon, si St. Francis, sa iyang pagkatapos o pagkamapsanon, may nahimo niyang ang sa langit. Si St. Francis, ni puyo nga kabos, midiya sa kalibutan nga kabos, pero misulot siya sa langit nga adunahan. Mapita ito doon sa kadato sa Ebanghelyo, nga nangutana, usahan ito, sino sa kinaharian sa langit? Ingon ang Ginoo, sundani. Dapuha ka man nako sa una pa. Usanalik una, ingon ang Ginoo. Unsa man, ibaligya ang imong kapidayunan o ihatag sa pagod. Nilingaw ni pahawa, subok kay na. Nga naman, dato man kay siya. Inundong mo sa kadato, nilidaan, ang imong maaning bumay. Tanan, magpahimo kong butika na dako, alam ka, masulod din tanan niya. Dumanan dili na jud ko magtrabaho, bisan pag 30-50 years, enough na ang income, di naman ang ginuhibo. Pero gabi, mamatay ka. Muna nagalito sa atong leksyon. So, matag celebration nila sa Santos, di na nga, pista ta, mga ta. It should not be. Sa pista, manimbag ita. Kaya ato man ditong tanaw niya, Father, office work, office hours, on earth, di ba? Ay, dito sa Mindanao, pista, wala, isunod ang misa. Pero pagkatapos sila sa dosi, ito may ambulansya, ito na nag-parking tilin. Nindot di masaya sa pista, probinsya, kung wala si RD, regional director. But anyway, that's life. So, it's nice to be in the remote area. You will learn a lot. Dire-dire ang remote silbaran, right? Walang into kita, na? Into kita. But anyhow, I'm focusing on poverty because Jesus came to the world as poverty. He was God. He was everything. Everything is in Him. Nanay ang tanan, wala siya pagkataon, pero nagpakapubre pinagi sa pagpakatao. So, ang pagpakatao dahil pagpakapubre. O diya sa kapubrihon, mahimo kitang adunahan tungkol sa Diyos. So, poverty and humility. So, doon naman kayo pobre, nga mapahitason. Doon na po yung dato, nga mapahitason. Solusyon, ang pobre yung mapahitason, o dato nga mapahitason. So, ang gihapit na ito karon is, can we be poor at the same time humble? Can we be rich at the same time humble? So, ang Ginoo, wala masuko sa mga dato, hindi. Ang malina lang niya, na kung dato ka, dito mo tabang. Mabitaw si San Agustin ingon, walay dato nga wala mang inahanglan o walay pobre nga walay matabang. Tanawa ba ni eleksyon? Ayaw mo kusupot ako ha? Wala ka dito sa mati. Dito ni sa dapit sa Visayas. Hindi naman na. At ibibikin sa nagpalit, hiwa kami ko ng salto. It's nice. Nanawan ang eleksyon, kinsa yung campaign manager. Mga pobre, kaya pakayo na rin pa yun na. Kinsa may magmutor, musuroy, mga eleksyon, mga pobre. Right? So don't forget the poor. Because God loved them. Love the poor. Ang kapobrehon, hindi nagpasabot ng may kwarta. Kaya bisan dato tao, we can be poor in spirit. Mga bitang, blessed are those who are poor, for the kingdom of God is there. So, ang pagkapobre, huwag man pasabot na may kwarta. Kaya kami, huwag man may kwarta kaayo. Kami ka pare. Nakami allowance, kamo sirkado. This money, you receive 30,000, 40,000, 50,000. Nagkadumog ko sa radyo, kaya mag-drive ko sa tiyanan. Banyak siya politiko, hindi na ko kay butan, hindi ko mate. Kung makuha ka niya, nanakawan 100 to buwak. Diba? Kaya sino matulong na ako. Katanan eh, sobre. Ayaw ikipiri. Grabe tayo, pag kumanseleksyon na. Mas ilan Ginoo, eleksyon, Lunes, Merkulis, Mayo, wala, G for 12. Pagka-Domingo, mas ilan, pagtanaan mo. Tagpay hindi, kurikta. Paglilipan mo na yung stapler. Ako gina naman, pero kaya susunod, tanggalan ninyo ng stapler sa 20. Kaya may bawang ano mo hinatang ng politiko. Ang sunod, stapler na ihatag nyo ng 20. Ang kapobrihon, kung ang pagkamapausanon, na ay ganyan po mga dato ng naihan.
na very humble. Na ako ko'y mga publi nga naihan nga magpapastor. Kami mga pare sa publi. You can see our background. Kalagmitan sa mga pare publi. Pero di ka pare na. Kamu nga naman, kamu nga sinagpadato nga mo. Minuhuyan yung sapatos ni Father, may naging sapatos, tinigyan pa, ha? Ingat pa sila. Kaya ako nung maritis ko, hindi na nauso. Hapit na kumuhuman, tinubali pa ko sa Kulyo San Agustin, kaya teachers day ron, among bibiyaan. Pagkakaan ako, may tanaw sila, bibiyaan, maming Father, sige lang, kaya ibalik ako, katutun mo na ako. Marites ang atong common ground, tuloy, bangkol sa si Ate Piling. Di ba naman Ate Piling? Feeling bright, feeling guwapo, feeling guwapa, feeling dato, feeling amo, feeling tantiya. Sumarites, gas-gas ka na. Ang bangkuron, si Ate Piling. So kung makita mo sa opisina, uy, Ate Piling! Diba? Kaya siya tantiya, kung mga kasaba, was-was ko. Kung mga sulit, mga pamalitas, feeling ko tayo. Di ay, G-Ora.